Grabe naman, sobrang init. Sa inyo dyan mga kamarites, kamusta naman ang mga bill nyo sa kuryente? Naku, yung sa amin, tumaas ng halos 800 pesos. Kung ganun din sa inyo, okay lang yan mga kamarites. Sabi nga nung kasamahan ko, okay lang magbayad ng kuryente kesa naman bills dun sa ospital. Kaya naman for the tipid tayo ngayon mga kamarites at tayo'y magugulay. Chop suey nga yun napili ko lutuin ngayon dahil sa mura yung gulay dun sa palengke ng Comembo, tapos masarap pa itong i-partner dun sa tinutumpok na galunggong. Meatless nga itong version ng ating chop suey ngayon dahil sa wala akong karne na na-stock dun sa aming ref, tapos ayaw din ng asawa ko ng atay balunan ng manok. Okay na rin yun dahil wala pa sa 150 yung nagastos ko dito, kasama na yung isda na nabili ko lang sa halagang 50 pesos. Tapos tong carrots, nabili ko lang to sa halagang 20 pesos, 2 peraso na. Maglalagay din ako dito ng repolyo at saka ng pechay bagyo. Alam ko yung iba sa inyo hindi naglalagay ng pechay bagyo sa chop suey, kaya nga lang tumpok ko kasi nabili to. At alam nyo ba, halagang 20 pesos lang yun. Meron pa nga yung kasamang dahon ng sibuyas, hindi ko na lang sinama dahil mas gusto ko yung celery. Itong cauliflower naman yung pinakamahal na nabili ko sa mga gulay natin dahil nagkakahalaga itong 47 pesos at kinikilo. Bago ko nga pala hiwain itong cauliflower natin, binababad ko to sa tubig na may suka at asin para mawala yung mga insekto na nasa loob ng cauliflower gaya nun sa broccoli. At dahil tapos na tayo maghiwa, tara na't isalang na natin. Mabilis ang pagluluto lang ito mga kamarites dahil kailangan lang natin gisahin yung mga gulay. Unahin ko na itong bawang at sibuyas, tapos nilagay ko na rin yung carrots. Gigisahin ko lang ng bahagya itong carrots bago natin nilagay lahat ng natitirang gulay. Maglalagay na rin tayo ng kaunting tubig. Magsisilbi itong sarsa dito sa niluluto nating chop suey. Nilagay ko na rin dito yung hiniwa nating celery. Pampabango yan dito sa chop suey natin. Ilulubog lang natin itong gulay dun sa sabaw na nilagay natin kanina. Tapos tatakpan natin para lumambot na rin yung nilagay nating cauliflower. Kailangan natin haluin itong gulay natin para hindi naman ma-overcook yung nasa ilalim. Sa puntong to, pwede na rin tayo maglagay ng mga pampalasa natin. Maglalagay nga pala ako dito ng Mamacita oyster sauce. Maliit na sachet lang yan at saktong-sakto to dito sa niluluto natin. Maglalagay din ako dito ng kalahating takal ng asin. Pampabalanse ng lasa yan dahil medyo matamis yung oyster sauce na nilagay natin kanina. Lulutuin ko pa to ng mga 3 minuto pa hanggang sa makuha ko na yung lambot ng gulay na gusto ko. Magpiprito nga din tayo dito ng galunggong, pamartner dun sa niluto nating gulay. Totoo po, sa halagang 50 pesos ko lang talaga nabili tong mga galunggong. Kaya nga lang, hindi sila naglilinis o nagtatanggal ng hasang dahil sa murang halaga ng binebenta nila. Sa mga magtatanong, 6 na piraso po pala yung nabili kong 50 pesos na galunggong. Ganito din pala ako magprito ng galunggong. Medyo tinutust ako, mas masarap kasi kapag crunchy. Ayun lang, bye!